And somehow na-manifest po siya lahat. And it was very challenging at first because ibang-iba ang telebisyon sa paggawa ng pelikula. But sobrang na-enjoy ko yung proseso at sobrang minahal ko yung panahon na ginugugol namin sa paggawa ng pelikula na ito. I'm just very grateful sa bumubuo ng team ng Green Bones because ginaid nila ako throughout the process of this project. At hindi na po ako makapaghintay na mapanood po ito na sambayan ng Pilipino. Ano nangyari sa role at yung binito at pumirap makakagad na pasukin yung pelikula? Sorry po sir. What made you interested dun sa particular aspect na role mo dito? Sa material. The moment na nabasa ko yung script, it's very different sa mga the usual na nagagawa ko on TV like Lolo, Black Rider. It's very different. And ako kasi yung tipong tao na I always want to challenge myself to get better at ayoko mas stuck dun sa mga, sa comfort zone na meron ako. So, yun yung challenge ko. Every single day, gusto ko may bago ko mapapakita. Gusto ko nagiging better ako and to be the best version of myself. So, in this project, I guess, somehow na-push ako doon sa limits ko. Nag-prepare ako for how many months. Nag-workshop ako. I watch a lot of films like Wong Kar-wai movies para lang makita ko yung difference ng totoong cinema, ng TV. Because sanay na sanay ako sa television. But in this case, I guess it's very different. But like what I said earlier, sobrang na-enjoy ko talaga yung proseso ng paggawa. Meron kang space. At yun siguro yung pinaka-na-enjoy ko dito. Like si Direk Zig, lagi siya nandyan to guide us. Makikipagkwentuhan siya. Hindi siya magdidictate kung anong klaseng atake yung gusto mong ilabas dito, pero hahayaan ka niya. And then, you'll do different versions para at least mahanap kung ano ba talaga yung tamang timpla ng karakter mo. So, grabe. Sobrang na-enjoy ko talaga yung paggawa ng pelikula. Salamat, sir. Maraming salamat, Sir Neo Tempo. Ang ating susunod na magtatanong ay si Salve Asis na Filipino star ngayon and pangpasa. Natatakpan na ito. Parang ambag ko sa investment. Natatakpan na. Paano ka Kaya mo nag-reason. Parang okay lang. Parang reaction mo na parang ang kailan mo na anniversary mo na ito yung investment. Tsaka saka ka nakasal. Well, feeling ko napakaswerte po na maging parte nitong grupo na to para buuin itong proyekto na to. First time ko mabasa yung script. Bihirang mangyari pero may mararamdaman kang magic at purong talaga. At sa tingin ko yun yung pinaka-importante na pag nabasa mo first time yung material, yung naapektuhan ka na agad. Maswerte na mapasama dito sa award-winning team na to. Napakagaling ng mga artista mga kasama ko syempre sa pamumuno ni Direk Zig. At sa mga preparasyon naman na ginawa ko dito, syempre kami ni Ruru, sanay kami sa TV. Madalas ako may papanood sa TV. Meron pa rin mga roles na ginagampanan na markatong characters na ipapanood sa television, halos sa araw-araw. So dito, minabuti namin na talagang ibahin yung mga characters namin in terms of look, sa pagsasalita. And by the way, ito kasi sa character ko na to, merong face dun sa kwento niya na kinailangan niyang mag-sign language dahil dun sa trauma na naramdaman niya, parang ayaw niya munang magsalita. So, yun, pinag-aralan ko rin po yung sign language or tinatawag na dito yung FSL. And ano pa ba? Yun lang, makikita nyo dito sa pelikulang to, mas less yung dialogue and makikita nyo kahit tinginan pa lang, maiintindihan nyo na kung ano yung gusto mong payawatig na kwento. Pero Dennis, ano yung challenges physically and Siguro yung challenge dito ay yung kailangan mag-effort na baguhin yung itsura. Dahil yung role ko dito ay isang
isang notorious na kriminal at na-addict din siya dito. So, kailangan rin baguhin talaga yung kanyang tsura. So, kailangan ko mag-lose ng ilang pounds para ma-achieve ko yung look na yun. Ayun, mas kailangan lang mag-effort dahil syempre sa tagal ko na rin dito sa industriya, kailangan may pakita naman akong bago na magiging curious lahat ng mga manonood. Thank you very much. Request na po namin yung mga members ng media kung kayo po ay nasa bandang likod ng kwarto. Kung kayo po ay magtatanong, lapit na po kayo ng konti sa may center para ma-pick up yung mic ng ating mga ng ating tech, ng ating receivers dito. Okay, our next member of the media is Richard Paglikawan of Lionheart News. Hello, good afternoon. Yung question ko kay Miss Alessandra, so... Hello, good afternoon. Good afternoon. Last year, ikaw syempre yung pinanood namin sa Firefly. And ngayon, part ka ng Green Bones. First question ko, what made you say yes to this project? The repeat. Parang, uy, may GMA Films ulit, si Direk Zig ulit. Tapos yun nga, may joke nga kami na meron akong guaranteed 5 days na shooting every year. Please, kahit anong role, I'll be there. Basta 5 days guaranteed. And of course, syempre, maayos naman yung role. Okay na. Nakasentro yung script, of course, kay Dennis at saka kay Uru. At wala namang problema mag-support sa kanila. Kasi pareho magagaling na artista. And of course, ayaw namin maghiwala ni Zig. And ito ba, anong kaibahan mo sa role mo from last year sa bago mong role? And ano yung naging parang challenge sa'yo? Challenge? Wala naman. Pero wala natin palalimin to. Okay. Barkada ako dito ni Dennis. Barkada na, ano ba yung backstory natin? Hindi naman napag-usapan, pero parang magkaibigang adik na may something. Tayo ba? Hindi ko nabasa yung script. Okay, so... Kami pala yun. Mali. Okay. So, ganon. So, basta I'm there. Oh, I'm there. Guaranteed 5 days. And ito, ang haba na ng pinagtawahan nyo ni Direk Sid. So marami ka nang masasabi about him, especially yung tatak niya when it comes sa filmmaking. So, ano na lang yung nakita mong tatak ni Direk Sid dito sa pelikulang to, and paano namin yung makikita as viewers? Binuksan niya yung kasi from the script, syempre parang, ako ba mag-explain ng treatment mo? Tsaka, from the script, parang, kulungan siya, di ba? Medyo nakakasuffocate yun. So, knowing Zig, di papayag. Parang nag-create siya ng sariling mundo. Isang kulungan na nasa gitna ng isang isla, in the middle of nowhere. Parang gano'n. Yun yung nakita ko, Zig tulay nga ito. Thanks, Miss Alex. Thank you so much. Thank you so much. And next is Mr. Alan Policarpio of the Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon. I have a question for Royce. Pakwento lang about your role here sa PDL, and did you find it challenging ba para sa'yo? Hello, magandang hapon. Ako po dito ay isa sa mga PDL, mga prisoners, so kasamahan ako ni Dennis sa kulungan. And siguro sa challenge din yung looks, kasi binabago yung mga looks namin dito. Ayan, kasama ko rin sila, Sir Roland, Sir Ronnie. Talagang binabago yung looks namin dito, pati yung paano kami umasta. So yun, pero tulungan naman supportahan lang sa isa't isa. Pero after playing the role, kumbaga ano yung pinaka-take away mo, mga natutunan mo about kung paano sila yung buhay nila doon? Siguro natuto rin ako mag-sign language, actually, kasi tinuturuan din kami. And siguro natutunan ko sa role or sa story na ginawa namin. Ano ba? Usapang hustisya kasi ito siguro, ang hirap. Huwag ka na lang muna siguro
Don't judge the book by its cover. Wow, English. Gano'n ba naman? Di ba? Tama naman. Di ba? Tama naman. Kasi, hindi natin alam, hindi natin nakikita yung tunay na istorya ng isang tao. So hanggang maaari, wag natin siyang husgahan. Alamin natin yung pinakatotoo. Humayin natin yung pinakailalim ng istorya na pinanggagalingan ng tao bago natin siya husgahan. At saka masasabi kung mabuti o masama siyang tao. Sa tingin mo, deserve nila ng second chance or second look ng PDLs? Ako para sa akin, yes. Kasi tao lang tayo eh. Nakakaramdam tayo ng iba't ibang emosyon. Depende sa galit, lungkot, saya na naramdaman natin. So, kung ipapakita naman ng tao na deserving sa second chance, bakit hindi? Okay, salamat. Thank you. Alright, don't judge the book. Sa himala. Next is Miss Kate Adahar of Random Republica. Hi, good afternoon. My question is for Wendell. Nabalitaan namin parang bad guy yung role mo dito. Gaano kasama yung pagka-bad guy? Good afternoon, everyone. Paano ba? Siguro masasabi ko talagang yung pagiging bad guy kasi siguro masasabi ko maraming klase yung pagiging masama ng isang tao. Sa nakita ko dito sa character ni Cruz, play the role of Cruz dito. Sa tingin ko yung pagiging bad guy niya because of his greediness. Greed siya masyadong